that we participated in the proceedings in the Senate, believing also that medyo moot na rin yung proceedings in the House once the Senate had taken jurisdiction over the matter. Then it became our obligation to explain to the public kung ano yung nangyayari. Nagiging source din kami yung tinatanungan ano ba talaga yung batas dito, at kung pagdating sa batas, kami willing and able to present both the case law at saka yung batas itself. In addition to that, yung minutes ng Senate proceedings, in-upload na namin sa website. Pati yung mga copies ng mga memoranda, copies ng mga briefs nila, motions, lahat naka-upload na rin dun sa IBP. So ang participation namin dito ay nakikilahok din kami. Because this is not just law, this is not just a trial. This is, as everybody has been saying, this is history. And we're also glad to be participants in this. And for the first time, participants in a neutral position. Kasi in previous impeachment proceedings, kumakampi kami talaga eh. Whether, in most cases, pagka judicial officer ang naka-impeach, as in the case of Hilario Davide, ang position ng IBP has always been in favor of the justice. Pero in this case, ang IBP namili na lang maging neutral. So, bakit po? Why? It was because the IBP itself, individual members are divided as to which kumbaga it wasn't clear then which side. What was agreed upon is that this is a necessary exercise and that the IBP's participation is also necessary. So rather than force the issue, diba, to choose a position, we choose instead to be very interested but neutral observer, and to be there to explain what the law is, to explain whether or not the proceedings have complied with that. And in this case, we've seen compliance. We also see that malaking discretion ng Senado eh. Once umakyat na yung kaso sa Senado, malaki na ang discretion nila how they're going to conduct the proceedings. Meron silang rules at meron silang sarili nilang interpretation ng rules at nire-respeto namin yon. Nevertheless, to give it context, ay pinapaalala din namin, for instance, yung mga provisions ng Constitution na umiiral dito. At malaking bagay yung naging role ni Presiding Officer Enrile at yung ating mga Senator Judges. Ma'am Nikki. Yes, marami pang katanungan ng ating mga estudyante. Pakinggan natin si Lara Humarang ng Letran Calamba. Lara? Magandang hapon po. Ang katanungan ko po ay para po kay Attorney Bong. Hindi po ba mas lalong tatagal yung paglilitis kung haharap po yung 11 pinagsabpina? Pare-pares lang naman po yung itatanong doon. Yan nga yung palagi kong sinasabi nun na madidelay itong trial na to. Unang-una, kung itinuloy ng prosecution yung 8 articles, hindi pa sana tapos sila hanggang ngayon. So they decided to cut it short, so naging 3 lang. Then, ngayon nga, nagpatuloy na yung defense side, and they are asking 11 for subpoena. So, palagi ko talagang magkakaroon ng delay. Tsaka unang-una, meron na kagad 10 days na suspension, ano? So, palagi ko tama yung hinala ko na lalampas pa to sa June. Oh. Yung sabi ni Senator Sagisag, hopefully this year. Kaya lahat excited, no, na sana matapos na to. Palagi ko, it only takes the Chief Justice to really testify or take the witness stand and tell the truth, no? Nais din magtanong ni Melissa Sevilla ng Batangas State University. Melissa? Hi, good afternoon po. Ang question ko po ay para kay Jules. Okay. Sa pagharap po ni CJ Corona sa paglilitis, ano po kaya yung reaksyon ng mga estudyante tungkol po dito? Una, syempre, ito na yung pagkakataon para sa akin para matigil, ma-summarize na lahat-lahat. Kasi nabanggit ko nga kanina na yung defense panel niya, syempre, di ba, gagawa yan ng maraming mga argumento para syempre madepensahan siya kasi yun naman talaga yung pinaka-trabaho nila. Pero ito na yung pagkakataon na siya na mismo yung magsisiwalat ng lahat ng mga malabo or kung ano ba yung mga iba't ibang mga allegation. So sa tingin ko, syempre may mga pagkakataon na hindi sasang-ayon yung mga tao sa sasabihin niya. Kasi syempre, depensa niya rin naman yung sarili niya. Pero sa tingin ko, isa tong
perfect time para mapakita natin sa buong bayan na ito na mismo yung nagagaling sa kanya at bahala na mismo yung senator judges natin kung paano nila i-analyze to. At sana after na lumabas mismo ni CJ Corona, masummarize na rin o makonsolidate na rin yung efforts ng both panels para nang sa gayon matapos na itong kaso na to ngayong 15 Congress pa lang. Kasi nakakatakot na magpapatuloy pa to sa susunod, papasok na to sa yung other priorities na nandiyan na yung budget deliberation sa both houses, di ba? So marami na magpapatong-patong na mga priorities. So as much as possible, gusto sana natin na matapos na to at this point. Okay. Professor Xiao, kung si Senator Enrile hinahangaan dahil sa kanyang skills pagiging presiding officer, ano naman na kaya ang impresyon ng ating mga kababayan kay Senator Soto na lagi ding maganda ang kanyang ginagampan ng role? Well, yun na nga yung sinasabi ko rin noon pa na talagang medyo nag-shine. Kasi usually, yung ating mga senators, hindi naman sila pinapalabas ng live while deliberating on legislature, no? Pag minsan, kapag lang hot issues, tapos kapag nagtatanong sila sa mga committee hearings, pero yung act mismo na nandun sila sa Senate Hall, hindi naman napapanood ng mga tao yan eh. So, it's a grand opportunity for all of them na makita na, hindi lang, kasi di ba, yung ang lagi naming sinasabi, isang criticism sa mga senador na ito di ba nung unang panahon ng mga senador, sina Soc Rodrigo, Rene Sagisag, yan. Mga dekampanilyang abogado, tapos marami dito, sinasabi nila ngayon, media personality lang, mga artista lang, yung mga napapanood sa TV. Pero dito natin nakita na they can really prove themselves na pwede silang maging mga politicians, pwede silang maging mga magsilbi sa bayan, no? Na dito makita natin yung democratization. Pwede naman na tayong mga hindi abogado, pwede pala tayong maglingkod sa bayan, no? So at maging mga tagapagbatas at kailangan din yung ating mga perspectives with all these legal experts, no? So yun, meron silang pagkakataon na mag-shine tulad ni Senator Soto. At saka nakakatuwa yung, kung mapapansin mo, talaga yung balbas ni Senator Soto, no? Kasi dito niya gusto talagang ipakita na, hindi ako artist. You wanted to be more older, more matured looking, no? I think strategy din yan para may konting dignity. Kasi kagaya nakikita siyang parang kagaya ng hat ko, di ba? kung itbulaga yung itsura niya, di ba? Baka pagtawanan pa siya, hindi siya paniwalaan. So, nakikita natin lahat yan dito. The impeachment more than a trial, it's a show. It's a show for the 2013 elections. Okay. As a follow-up, Xiao, isa nga sa mga nag-shine dito sa impeachment trial na ito ay si Presiding Officer Juan Ponce Enrile. Yes. Pero alam natin na mahaba ang kanyang naging experience at naging role sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon ay parang patapos na ang kanyang karera sa politiko. Sa tingin mo ba, dito siya matatandaan sa impeachment trial na ito? Well, ito na nga, meron nga akong nabili dito na ito na yung sinasabi, no? Despite all that's what happened in history na nakasama si Senator Enrile, no? Dati siyang administrator ng martial law as defense minister, tapos naging senador, nagkasama siya doon sa 11 na hindi nagpayag na buksan yung second envelope. Naging turbulent ang history ni Senator Enrile as a politician. Meron siyang panahon na minahal siya ng tao, naging EDSA hero siya, merong panahon na nainis sa kanya yung tao. Pero ngayon, nakikita natin na, biruin mo yun paano mo na titiis na ang tanda-tanda mo na, pero ikaw pa rin yung pinaka nagmumukhang energetic sa lahat ng mga senador. Ikaw yung nagdala nung So, siguro, we will have all our opinions with Senator Enrile, but history will judge him in the future by future historians. At isa ito sa mga i-consider nila. Pero sa palagay ko, maganda naman at ang handling niya ng impeachment trial. At talagang lumabas yung kanyang galing. It's a dream come true for him. It's his chance na hindi siya gusto niya maging presidente. Pero hindi siya naging presidente. But as Senate President, this is his chance to prove himself na ito magandang magiging katayuan niya sa kasaysayan ng Pilipinas. It's a big job. It's a big job. Senator Sagisag, you may have been in the opposing ends of the fence, or sa kung anumang issue nun ni Senator Enrile nga po. Pero anong tingin nyo ang kanyang, nagampanan ba niya ng mabuti ang kanyang role sa impeachment trial na ito? Well, wala nating nakilala yan nung umiiral pang walang habag batas militar at yan supposed to be the administrator.
Pero nung EDSA 1, the only EDSA to me, no, sila ni Manong Eddie joined the people. In the Senate, we had our differences. Huwag nyo na rin pagsasabi na once upon a time, nandun ako Senado. But anyway, on the military basis issue, September 16, 1991, his speech was one of the most appealing about the last lie to be turned off by the last bar girl in Olongapo. It was that moving and very persuasive. Off and on, wala na din kaming contact. Ngayon lang nababalita, nakikita natin, magaling. Sabi nung iba dyan, may kamandag pa raw. And anyway, this will really spell kung anong final chapter siguro. Except na yun niya, ang tingin ko sa kanya, takot kay Senator Miriam, no? Yun hindi maawat. I mean, si Lady Gaga, Lady Galing, Lady Ganda. Pero yun, pag, she would just let her on. Pero kung tayo, dahil sinasabi niya ngayon, igalang natin si Chief Justice. Bakit hindi niya sabi, igalang natin lahat ng pumupunta rito? Pagka ordinaryong mamamayan, binabastos nila ito sinasabi, hindi natin pwedeng basusin yan. Maestrado yan. No, that should apply to everybody dahil every Filipino is a particle of popular sovereignty. Sila mga atchoy lang natin yan. Public servant yan Kaya yun nga. So nabago na po pala, Cathy, ang definition ng Lady Gaga. Lady Galing, Lady Ganda. Ganun na po ang definition. Dito, alam ko rin yung mga characters. Rene Corona, I met only once. Pero yung father niya was the ninong of my eldest brother sa kasal in the